Isang mapagpalang umaga, maulan sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isa kagalakan na muli tayo ay makapagulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga, maulang umaga, ay matatagpuan sa Pilipos, Kabanata 1, talatang 11 hanggang 21. Ito po ang sinasabi: ay ang pag-asang ako'y makakalaya sa pamagitan ng inyong mga panalangin at sa tulong ng Espiritu ni Jesucristo. Ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon, at lalo na ngayon, ay buong tapang kung maparangalan si Kristo sa buhay man o sa kamatayan. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Pinagpala po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mapagmahal, muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak upang ikaw o Diyos ay pasalamatan sa isang umaga, maulang umaga na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Salamat o Diyos sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito. Binigyan mo kami ng lakas, buhay. Lord, sa umagang ito, kami po'y lumalapit sa inyo na naway ikaw o Diyos ang magpatigil sa mga bagyo, ulan, at iba pang kalamidad. Dahil ang aming mga kababayan ay nahihirapan na sa mga baha, Panginoon. Salamat o Diyos dahil nadidiligan ang mga halaman, ang mga tanim. Lord, may maawa po kayo sa mga kababayan namin na nabahaan. Naway ikaw Diyos ang siyang magpigil sa ulan, Panginoon. Ingatan mo ang aming mga kababayan na nasa malapit sa mga ilog. Naway sila o Diyos ay hindi sila mapahamak sa mga baha, sa mga malapit sa mga kabundukan. Proteksyonan mo po sila sa mga landslide, Panginoon. Gayon din po sa karagatan. Ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan, Panginoon, sa mga tidal wave, o Diyos. Sa aming mga kababayan na sa mga malapit sa estero, Panginoon. Lord, ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na mag-ingat sa kanila upang hindi sila mapahamak. Panginoong Hesus, kami po ay lumalapit sa inyo at mapakumbaba upang tugunin ang panalangin ng iyong mga anak. Panginoong Hesus, patuloy ko rin itinataas sa inyo ang mga kaibigan naming may mga karamdaman. Nasa hospital man sila, Panginoon, patuloy mo silang abutin. Kung nasa bahay man sila, nagpapagaling, patuloy mo silang abutin. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Patuloy mo silang pagalingin, Panginoon. Hawakan mo po ang kanilang mga katawan upang manumbalik ang kanilang mga lakas. Lord, sa umaga ito, patuloy namin inilalapit sa inyo ang mga anak mo na magsisipasok sa mga trabaho nila, o Diyos. Alam namin na marami pong baha ang kanilang madadaanan dahil sa patuloy na pag-ulan. Dalangin ko namin, o Diyos, na ingatan mo sila sa daan. Ilayo mo sila sa mga aksidente, Panginoon. Patuloy mo silang gabayan, proteksyonan hanggang makarating
sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Maging ang sasakyan na kanilang ginagamit. Ingatan mo, O Diyos. Gayon din po, Panginoon, sa mga kaibigan namin na OFW, nagtatrabaho sa ibang bansa, naghirap upang mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang pamilya dito sa bansang Pilipinas, Panginoon. Tulungan mo sila. Ingatan mo sila, O Diyos. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy na maghari sa kanilang puso upang ang kanilang paghahanap buhay doon, Panginoon, ay ikaw ang kasama nila, O Diyos. Gayon din po, Panginoon, patuloy kong inilalapit sa inyo ang mga kaibigan namin na nagmamigrate na sa ibang bansa. Patuloy niyo po silang ingatan doon at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Lord, salamat sa buhay at lakas na patuloy mo ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Dalangin namin na kami po ingatan mo sa mga pagsubok sa buhay. Ilayo mo kami sa mga tukso, O Diyos. Lord, maraming salamat po. Ito ang aking dalangin na may papupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Kristo na aming Diyos at Panginoon. Amen. So, ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay what is the Christian doctrine of salvation? Ayan. What is the Christian doctrine of salvation? Mga kaibigan, naririnig ninyo ang tagatok ng ulan. Patuloy pa rin ang ulan ngayon. Naway kayo po ay ligtas sa anumang kapahamakan, sa baha, mga kaibigan. Ingatan tayo ng Panginoon sa umagang ito dahil maaaring patuloy pa rin itong ulan na ito. Mag-ingat lang tayo, mga kaibigan, mga kasolid rock, sa mga baha. At madulas ang kalsada. Maraming butas ang kalsada. Kung kayo man ay nagmamaneho ng motor, ingat lang, mga kaibigan. Huwag tayong mabilis magpatakbo. Sige po, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay what is the Christian doctrine of salvation. So, ang kalikasan ay pagpapalaya mula sa panganib o pagdurusa. Ang magtipid ay maghatid o magprotekta. Ang salita ay nagdadala ng ideya ng tagumpay, kalusugan o pangangalaga. Kung minsan ginagamit ng Biblia ang mga salitang ligtas o kaligtasan para tumukoy sa temporal, physical na pagpapalaya. Tulad ng pagpapalaya ni Apostol Pablo mula sa bilangguan ayon sa Efeso 1:19. Mas madalas ang salitang kaligtasan ay tumutukoy sa walang hanggang espiritual na pagpapalaya. Ang sabihin ni Apostol Pablo sa bantay ng bilangguan sa Pilipos kung ano ang dapat niyang gawin para maligtas. Ang tinutukoy niya ay ang walang hanggang tadhana ng tagapagbilanggo. Ayon sa mga gawa, Kabanata 16, talatang 30 hanggang 31, sila ay inilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Ayon naman sa Mateo 19, talatang 24 hanggang 25, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Sinasabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayon ang isang kamelyo
kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Lubhang nagtaka ang mga alagad sa kanilang narinig, kaya nagtanong sila kung gayon, sino po ang maliligtas? So inahiling tulad ni Jesus ang pagiging maligtas sa pagpasok sa kaharian ng Diyos ayon sa Mateo 11:24-25. Saan tayo naligtas, mga kaibigan? Sa doktrinang Kristiyano ng kaligtasan, mga kaibigan ko, tayo ay naligtas mula sa puot, no? Mula sa puot. Ibig sabihin, mula sa paghatol ng Diyos sa kasalanan. Ayon sa Roma 5:9, yamang sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Diba? Napakasal. Ayon sa kanyang dugo, tayo ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. O tingnan natin ang unang Tesalonica 5:9. Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya, mga kaibigan, para sa atin, upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. Ang ating kasalanan ay naghiwalay sa atin sa Diyos, mga kaibigan. Yun po ang totoo. Kung tayo ay makasalanan, tayo po ay nahiwalay sa Diyos. At ang bunga ng kasalanan ay kamatayan, ayon sa Roma 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, ang biblikal na kaligtasan ay tumutukoy sa ating pagpapalaya mula sa kahihinatnan ng kasalanan at sa makatuwid, mga kaibigan, ay kinabibilangan ng pag-alis ng kasalanan. Tayo ay naligtas mula sa kapangyarihan at parusa ng kasalanan. Iyon po ang totoo, mga kaibigan, no? Naligtas tayo mula sa kapangyarihan at parusa ng kasalanan. So, ang Diyos lamang, mga kaibigan, ang makapag-aalis ng kasalanan at makapagliligtas sa atin mula sa kaparusahan ng kasalanan. Ayon sa pangalawang Timoteo 1:9, iniligtas at tinawag tayo ng Diyos upang mamuhay ng banal. Upang mamuhay ng banal. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa layunin at biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mundo. Ayon sa Titus 3:5, iniligtas niya tayo. Iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y ipinanganak na muli, mga kaibigan, sa pamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Paano nagliligtas ang Diyos, kaibigan? Paano nagliligtas ang Diyos? Sa doktrinang Kristiyano ng kaligtasan, iniligtas tayo ng Diyos sa pamagitan ni Hesukristo. Ayon sa Juan 3:17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan. Tandaan natin, mga kaibigan, hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamagitan niya. Sa partikular, ang kamatayan ni Jesus
sa krus at ang kasunod na muling pagkabuhay ang nakamit ng ating kaligtasan. Ayon sa Roma 5:10, dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, mga kaibigan. Ha? Dati yun. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak, at dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Efeso 1, ito, tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob para sa atin. Maliwanag sa kasulatan na ang kaligtasan ay mapagbiyaya. No, mapagbiyaya, mga kaibigan. Hindi nararapat na kaloob ng Diyos. Efeso 2:5, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway. Naligtas nga kayo, dahil sa kaganyang kagandahang loob. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. At nakukuha lamang sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Mga Gawa 4:12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ngayon, mga kaibigan, ang tanong, paano natin matatanggap ang kaligtasan? Paano nga ba? Tayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Una, dapat nating marinig ang ibanghilyo na ang mabuting balita ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ayon sa Efeso 1:13, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Di ba? Tatak na pagkahirang sa atin. So pagkatapos, dapat tayong maniwala ang lubusang magtiwala sa Panginoong Hesukristo. Sa Roma 1:16, ito ang sinasabi, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Kabilang dito ang pagsisisi, mga kaibigan. Pagsisisi. Pagbabago ng isip tungkol sa kasalanan at kay Kristo. So sa mga Gawa 3:11, kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. At pagtawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, kung ipahayag ng inyong labi, ipahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, kaibigan. Sapagkat, sumampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay ipinapawalang sala ng Diyos. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoong
Jesucristo. So, ang kahulugan ng Kristiyanong doktrina ng kaligtasan, mga kaibigan, ay ang pagpapalaya. Pagpapalaya sa pamagitan ng biyaya ng Diyos mula sa walang hanggang kaparusahan para sa kasalanan na ibinibigay sa mga taong tumatanggap sa pamagitan ng pananampalataya ng mga kondisyon ng pagsisisi at pananampalataya ng Diyos sa Panginoong Hesukristo. Malinaw na malinaw, di ba? So, ang kaligtasan ay kay Jesus lamang matatagpuan, mga kaibigan. Ayon sa Juan 14:6, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamagitan ko. Malinaw, di ba? Walang ibang daan kung hindi si Kristo lamang. No? Ayaw naman sa Gawa 4:12, sa Kanya lamang, no? Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. No? At ito'y nakasalalay sa Diyos lamang para sa provision at katiyakan. Manalangin tayo. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong maulang umaga. Nasa iyo kami, Panginoon. Ang aming kaligtasan ay ikaw lamang, Panginoon, dahil sa dugo mo na umagos doon sa krus. No? Hinugasan mo ang aming mga kasalanan at ngayon kami ay malinis na. Kami mga anak mo na. Ikaw ang aming Ama. Lord, salamat. At bilang mga anak, Panginoon, kami po ay humihingi sa iyo ng pag-iingat sa aming mga buhay. Lalong-lalo na, O Diyos, na maulan ang panahon, may mga lugar na nabahaan, may mga lugar na may landslide. Lord, ingatan mo ang iyong mga anak. Dahil kami, O Diyos, ay patuloy na maglilingkod sa aming Ama na si Hesukristo. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa umagang ito. Ingatan mo sila, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Ilayo mo sila sa mga problema, sa baha, sa mga landslide, O Lord. Patuloy mo silang ingatan at pagpalain. Maraming salamat po. Amen.